Do you think may failure of intelligence? Kasi dito natin na-appreciate yung kahalagahan po ng confidential funds sa mga civilian government agencies, kagaya po ng DepEd. Nangyari to, di na si VP ang DepEd Secretary at ngayon yung issue niya yan sa confidential funds, hinihiring po sa Senate Impeachment Court. Actually, nalalantad nga, Doc, yung dynamics ng paggamit po ng confidential funds. Your thoughts on that, sir? Yun nga ang irony eh. Kung sino pa yung kumikilos para gamitin yung confidential funds na yan, siya pa yung politically persecuted. So nakakalungkot po yan. Samantala yung mga ibang agency na kumbaga may mga AOM din, hindi nila binibigyan ng pansin. They just single out BP Sara dahil she is a threat to them, politically speaking, at she doesn't bow to their whims and caprices. So, para sa akin, all the more na kailangan sana ng DepEd, ng CHED, at iba pang educational institutions, yung confidential funds, especially ang mga higher education institutions, kahit mula pa sa basic education, ay nagiging breeding grounds ng mga ideological groups like NPA, etc. etc. At alam naman natin na sila yung kalaban ng ating gobyerno. Pero kung titingnan mo ngayon, kung sino pa yun ang nag-file ng cases ng sumuporta ng impeachment, yun mga kalaban pa ng gobyerno na kung saan dapat para sa kanila ang gamitin yung confidential fund. So, nakakalungkot lang, biktima talaga si BP Sara sa pangyayaring ito. Opo, ano pong tingin nyo sa mga aksyon po ng kasalukuyang administrasyon sa issue na to, Doc Tacloban, at ito pong nangyari po sa Mindanao na mga karahasan po sa mga school campus? Sapat na po ba? Kayo ba'y nababagalan? Ano po ba ang tingin nyo sa aksyon ng pamahalaan? Mayroon naman silang ginagawa at rinireview nila yung mga policy, tinitingnan nila yung mga CCTV, etc. at baka habulin nila kung sino dapat managot. Pero para sa akin, kung yan, secondary na yan kung sinong managot. Dapat talaga forward-looking tayo. Kaya nga, values education ang pinaka-importante. Long-term dapat. Kasi kung curative peace lang palagi ang ginagawa natin, hindi siya sustainable. Dapat preventive peace. Kung sapat ba yung ginagawa ng gobyerno ngayon, it remains to be seen. Dahil wala pa naman tayong nakikitang konkreto except yung may nasa balita na they are doing something about it. Yun pa lang naman ang naririnig ko tungkol dyan. Opo, lalo pa, Doc, ngayon budget season, no? 2027 national budget, mas malaki po na pondo ang may bibigay sa edukasyon. Batay po sa sinasaad ng ating pong saligang batas. Tingin po ninyo, Doc, ano pong mga adjustments dapat po ipatupad? Dahil po, ang issue na to, hindi na issue ng if, Doc when ang ating tinutukoy dito, na dapat po maiwasan na mangyari, lalo po sa mga paaralan, Doc? Yes, unang-una siguro intelligence fund, dapat revisit nila yung policy nila dyan kasi ngayon parang inalis na sa DepEd yan. Pangalawa, bigyan ng additional budget talaga ang DepEd, CHED at TESDA nang sa ganon yung mga gadgets na kailangan like CCTV, additional
security guards, and to be reinforced by the local police in the areas. Kaya dapat synchronize yung approach. Kaya naibabanggit ko yung issuance ng executive order ng presidente para mandated lahat ng mga agencies para nakatuon yung concentrated yung kanilang effort to the prevention of the proliferation of these killings inside classrooms. So budget-wise, dapat increase, bigyan ng sapat na mga security guards, CCTV, at saka siguro mga police roaming the areas, and proper orientation talaga para sa mga officials ng school through DepEd and CHED, TESDA, on the importance of values education. Kaya let's invest more on our teachers. Wala bang investment, Doc, sa mga magulang, mga guardian? Dahil po ang disiplina nagsisimula po sa bahay. At main responsibility po nila yan, yung kanilang mga anak, kanila pong bantayan. Yeah, siguro by way of calling the attention of the parents, but in terms of budget, we cannot do that because we cannot use public funds for parents. Kung sa high school or elementary, mayroon tayong organization, kung tawagin yung PTA. I don't know if still PTA until now. Parent Teachers Student Parent Teacher Association. Parang ganon. So, yung organization na yan, they can even mobilize, they can source funds, siguro for the parents' orientation about the laws concerning GMRC, values education, etc. But if getting a budget from the government for the purpose, I think is against COA rules and regulations. Opo. How about, Doc, yung massive information campaign, advertisements, lahat po ng platforms, pasukan, at bombahin po ng impormasyon na ito ay bawal, paalala sa mga bata, paalala sa mga magulang. Ito po ang do's and don'ts. Doc, tingin mo sa suggestion niya yan? Yeah, that is, lumawak yung sinasabi mo sa mga naibanggit ko dahil you use the word campaign. It becomes a bigger picture now. Pero it will start talaga sa orientation ng mga estudyante, mga guro, equip them. So sila na mismo yung movers at magkakampanya, mga kampanya para sa kung ano yung mga measures na dapat gawin ng mga institutions, nang sa ganun we can prevent the recurrence of these school killings. So yun, kailangan talaga yun. Kaya budget talaga ang importante. So kung dapat may mga materials tayo na ipamigay sa lahat ng mga all concerns, kahit lahat ng kahit anong platform, TV, social media, yes, media will play a great role in this aspect. Tsaka magkaroon ng mga caravan, school-to-school caravan, pupunta doon, i-explain. Araw-araw makikita sa telebisyon yung opisyal na tagapagsalita ng mga ganon. Doc ba? Yeah, No? yeah. Tama yan. Tama. Hindi lang tayo mangampanya sa politika. Oo. Pati sa education. Oo. Lalo na sa education. On the importance of values. Yun. Dapat may strong campaign for that. Yeah, I
fully agree. And that is also my point, except that I focus more on the students and the teachers because everything starts from them. Opo, lalo din po sa mga magulang, no, Doc, no? Kasi, Yeah, syempre, magulang. Of course, kasi innate na yung magulang. Kung talaga ang magulang na responsible talaga na magulang, at sa tingin ko naman walang magulang na hindi responsible, mula sa kanila talagang disiplina para sa mga kabataan. opo, tingin mo, Doc, nung panahon mga nagdaang panahon, yung disiplina, kung i-apply ngayon, ay mangyayari kaya ito? Kasi ngayon, Doc, pag may mga involved na disiplina, pwede kang harangin at sabihin child abuse eh. Pero nung mga unang panahon, Doc, di ba? Yung stick and carrot approach, epektibo eh. Nabibigyan ng takot yung bata na gumawa ng masama dahil may paglalagyan siya. Pero ngayon, Doc, iba na po ang dynamics ng mga kabataan ngayon. Mayroon na kasing batas na on child abuse eh. So, kaya yung mga estudyante, mga iba, they are taking advantage of this. Parang they feel so empowered and entitled. Kaya minsan, they are going out of bounds. Pero para sa akin, you can discipline without necessarily resorting to corporal punishment or violence by just merely touching the hearts of students. Kasi ako'y guro din eh. Hindi ko naranasan talaga yung nag-disrespect yung estudyante sa akin. O ako'y nagtuturo pa. Hanggang ngayon, actually, nagtuturo pa ako pero sa graduate school na. Hindi na sa basic education or sa college, sa graduate school. So, it's not really a problem kasi mga professionals na lahat yan. Pero para sa akin, there's no substitute by touching the hearts and minds and souls of the students rather than they respect you out of fear. There is so many ways in killing a cat, so to speak. Marami tayong dapat paraan. But I agree with you. Before, nung ako, naranasan ko talaga yung pagka hindi ko nasagot yung question ng teacher ko noon, pinatatayo ako 1 hour kung gaano katagal yung oras ng isang subject. Or sa elementary pa, kung hindi naputulan ng maayos yung fingernails, papaluin ng roller. Pero ibang usapan na ngayon. So, siguro, dapat iba na rin ang approach talaga nang sa ganun na hindi naman tayo mag-violate ng mga batas. Opo, alam ko na naging problema nyo, Doc, dun sa CHED. Dahil kung wala naman kayong problemang ganito sa mga college students, no, nasa higher education. Ang problema nyo dati, recruitment sa CPP, NPA, NDF. Naku, napakalaking problema niyan, Doc, lalo na sa mga state universities and college. Metro Manila, for one, Doc, dyan sa QC, yung malapit sa office mo dati. Yung malaking paaralan dyan. Naku, matindi dyan, Doc. Kaya ako'y nagkaroon talaga ng encouragement na introduce yung CMO number 1 series of 2019 nang sa ganon yung peace education integrated sa lahat ng subjects sa kolehiyo, or it can stand as an elective subject, a standalone elective subject, and reinforced by the establishment or creation of mga peace clubs in different schools rather than joining the left-leaning groups. Nagkakaroon sila ng mga peace clubs at pinag-uusapan kung ano yung maganda para sa mga eskwelahan nila. At mayroon din tayong mga peace monuments. Ito naman ay just to call their attention kung parang kung napapadaan sila sa peace monuments, which is also being considered as peace shrine, then they will be reminded of the importance of
peace education. Opo. So, ginawa natin yan. Ewan ko kung ginagawa pa rin ngayon, pero nandyan pa naman yung mga peace monuments na ginawa natin dati. Opo, Doc, gaano pa ninyo pinilabanan noon ang recruitment sa CPP and PNDF, especially in those far-flung areas, lalo na doon sa mga liblib, mga lalayo po na state universities and colleges, noong panahon ni PRD? Doc, gaano kayo ka-stricto noon? Tuloy-tuloy yung campaign. Tulad ng naibanggit mo kanina, na wala silang mapapalihis lang sila ng landas kung ganun ang ginagawa nila. And yun. But ironically, yung mga far-flung areas, hindi masyadong penetrated ng mga left-leaning groups. Only you can count by your fingers. Ang mga breeding ground ay dito sa Metro Manila. Like UP, PUP, and in Central Luzon, Bulacan State University, and some. The rest, mga provinces, wala ka masyadong makikitang left-leaning students or ideological students. Masunurin sila, they are law-abiding citizen, hindi taliwas ang kaisipan. So, hindi katulad ng mga iba nating mga estudyante dito sa Metro Manila, iba talaga yung direksyon ng kanilang prinsipyo, which I call misplaced principle. So, pero ako, I handled PUP for the longest time, almost 7 to 8 years din under sa akin bilang chairman of the governing board. At maybe because nagturo din ako dyan, hanggang ngayon, tuturo din ako, wala naman masyadong recruitment nangyari during our time. Especially when President Rodrigo Duterte was the president. Opo. Alam mo, Doc, bakit namin nababanggit yung massive information campaign laban sa CPP? Maalala kasi namin dito sa SMNI, dito po kasi nabuo yung programang Laban Kasama ang Bayan. Imagine mo, Doc, 3 hours a day, 5 days a week. So kung susumahin mo ngayong gastos ng network noon for that free program na binigay ni Pastor Paulo C. Kibuloy sa Laban Kasama ang Bayan, it would amount to 2 billion pesos. Dok, ganun yung kalaki yung perang inilaan. Kasi libre yung programa na yun para sa gobyerno. Araw-araw walang ginawa, Dok. Bombahin ng impormasyon laban po sa CPP and PNDF at ang mga guest, Dok, mga katutubo na ni-recruit. Iba't ibang mga former rebels nagsasalita ng kanilang personal experience at may warfare sa ground, meron ding warfare sa impormasyon. Kaya epektibo, Dok, ang naging hakbang noon. Ewan ko lang kung ang gains noon ay napagpapatuloy po ngayon, Dok. Hindi na ako masyadong in touch with CHED ngayon kung mayroon pa rin talaga silang serious honest to goodness program campaign to discourage students from joining the NPA sa ngayon. Pero during our time, talagang ginagawa namin yan. At yes, alam ko yung programa ninyo. Kaya nga, medyo napasama pa yata yung SMNI tungkol dyan. At lalo na si Pastor Kibuloy dahil ibang tingin sa SMNI. So, yeah, dapat talaga, lalo na yung mga nandito sa Metro Manila na mga eskwelahan, iba talaga. Kaya yung ibang parents takot na sila pa-enroll ng mga anak nila sa UP, for example, PUP also for that matter. Kasi hindi ko alam, minsan may mga, sabi nila, may mga professors din na talagang sila yung nag-uudyok pa sa mga estudyante para kalabanin yung gobyerno, to think na they are supposed to be the
sinasabi nila scholar ng bayan, no? Free na nga yung tuition, free na yung higher education, tapos ganun pa yung gagawin nila. Instead na mag-contribute na lang sila kung anong maitutulong nila sa bansa natin. Opo. So, yun ang nakakalungkot. Opo, kaya nga, Doc, hindi na kami nagtataka kung sino itong mga personalidad na balat ng balat kay Pastor. Sino ba itong mga takot sa kanya pong impluensya na sinasabi po na ni Katiting raw po na impluensya, wala daw dapat matira sa Pilipinas? Sila po yung mga kumakampi, left-leaning na mga personalidad, mga mambabatas. Sino po ba yung mga talagang tinamaan sa anti-insurgency campaign ng Duterte government via SMNI sa kanya pong programang Laban Kasamang Bayan through Pastor? Yung pong mga makakaliwa na Tama. nandito pa rin ngayon sa gobyerno. Kaya pag may balita against Pastor, sinasakyan nila at bumabanat sila doon po sa anggulong yon kasi nga revenge ang sadya, Doc. Talagang sila po ay kumbaga sa Bisaya pa, Doc, mubalos. Sila babawi. Yes. Binabawian nila ngayon si Pastor sa kahit anong mga issue na kanilang maisip, Doc. Tama ka Nakakatawa dyan. nga, Doc, Yan talaga ang problema. Kung sino pa yung matuwid, yun pa ang mali. Kasi tulad ng naibabanggit natin palagi, the word of mouth is bend the law. Doctrine yan, Doc. Doctrine. Bend the law, doctrine. Joke lang. Yun ang tinan mo na lang nangyari sa atin, ano? The government is busy doing the impeachment trial, but without pursuing the mastermind insofar as the flood control scandal is concerned. Wala, iba talaga. So minsan ayaw ko naman ma-discourage, pero dahil dapat tuloy lang ang laban. Pero kasi in a democracy, sinasabi na the government is for the people, by the people, Correct. and of the people. Correct. Pero ang nangyayari ngayon, ang api, ang taong bayan, kasi nag-aabuso yung mga karamihan sa ating mga leaders. So, saan pupunta yung taong bayan? Yun ang nakakalungkot. Kaya yung media must play a great role. Yung mga media na hindi, alam mo na hindi na-influensahan, no? Mahirap na, pero marami nagsasabi na ganito, ganyan. Kasi wala nang masasandalan yung tao kundi yung media. Kaya minsan ang tao, social media na lang ang pag-asa nila. Kaya kung saan ano-ano na lang mababasa mo rin na mga posts, mga indignation ng mga tao. Kasi kung i-elevate naman nila yung concern nila sa government, parang hindi naman sila pinakikinggan. Opo.